Anong ginagawa mo dyan sa pintuan ng kwarto ni tatay? Sir Andoy, mabuti at kaya nyo nang tumayo. Sir, mamimiss ko po yung mga halaman nyo. Tulungan mo ako. Houseboy. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang gabi po, Sir Wilmore. Matagal na akong napapaisip kung ise-share ko ba itong kwentong ibinahagi sa akin ng dati naming kasambahay noong nakatira pa kami sa Quezon City. Sabi po kasi ng mga pinagkukwentuhan ko nito noon, hindi ka panipaniwala at wala na daw natatagong hiwaga ang modernong panahon ngayon. Yang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa kababata ng naging kasambahay namin ng dating houseboy na itago na lang natin sa pangalang Noel. Tay! Tay, nakauwi na ako. Nandito na yung bago mag-aalaga ng garden niyo sa likod ng bahay. Sinundo ko siya sa labasan, sa babaan ng tricycle. Noel, tama? Noelito Concepcion po. Okay, Noelito. Noel na lang po. Ako si Maria Crisanta Sibayan, pero tawagin mo na lang akong Ma'am Crisanta. Sige po, Ma'am Crisanta. Tay, nandito na si Noel. May tutulong na sa atin dito sa bahay. May magdidilig at magpapalaki ng mga halaman niyo sa likod ng bahay. Hindi na kayo mag-aalala. Nasa kwarto po ba siya ngayon, ma'am? Nasa pinakadulong kwarto sa second floor. Sige, batiin mo siya mula dito. Magandang hapon po, sir. Brando, pero Andoy ang laging tawag sa kanya ng mga nakakakilala sa kanya. Yung mga dati niyang kaibigan na nagsipagtandaan na. Brando Guapo ang tawag sa kanya. Malakas kasi talagang apil ng tatay ko, lalo na nung kabataan niya. Wow, talaga po? Gusto ko na po makilala si Sir Brandon Guapo, Ma'am Crisanta. Hindi po pwede. Bakit po? Lagi po ba siyang busy? Hindi Noel. May sakit na kasi si Tatay Brando ko. Ano po sakit niya, ma'am? May hearing loss ang tatay. Hearing loss? Oo, Noel. Nabibingin ang tatay ko eh. Meron din siyang katarata, osteoarthritis, type 2 diabetes, mild depression at early onset dementia. Hirap na din siyang maglakad kaya bihira na rin siyang lumabas ng kwarto niya. Gusto niyo po, ma'am, ako po yung magbabantay sa kanya sa kwarto niya lalo na sa gabi para mabigay ko po kaagad mga kailangan niya. Hindi na. Hindi sanay si tatay sa mga hindi niya kakilala eh. Mas panatag siya na akong nag-aalaga sa kanya. Sige na. Ilagay mo ng mga maleta mo sa servant's quarter sa tabi ng kusina. Pagkatapos mo magpahinga ng sandali, pwede ka na maghapunan. Ma'am Crisanta, paano ko po pakakainin ng hapunan sa Sir Andoy? Ako nang bahala pagdating sa pagkain ng tatay ko. Ako lang ang nakakaalam ng mga dapat ipakain sa kanya eh. Huwag ka mag-alala. Kumain na siya ng hapunan bago pa kita sinundo. Linis ng bahay at pag-aayos ng garden lang ang gagawin mo rito, Noel. Sige po, ma'am. Salamat po. Oh, Noel!
4 a.m. pa lang nagwawalis ka na. May mga bata po kasi yung dati kong pinasukan. Ako po yung sumasama sa driver nila papuntang school kaya sanay na po akong 4 a.m. dapat ready na. Ma'am, meron po pala nakakalat na asin sa tapat ng pinto kanina kaya winalis ko po. Ay, sabi ko na eh. Nakalimutan ko lang sabihan ka kagabi. Hetong garapon ng asin. Magsaboy ka sa mga pinto. Harap at likod lang. Pero lagyan mo ng asin ang mga bintana ng buong bahay ha. Puwera lang sa kwarto ni tatay. Ako nang gagawa nun. Bakit po? Para hindi makapasok ang mga engkanto sa loob ng bahay. At yung mga nasa loob ng bahay naman, hindi na sila makakalabas. Engkanto? Pagkatapos mo dyan, magdilig ka na ng mga halaman ni tatay sa garden. Dalian mo dahil 4:50 a.m. Dapat nagtitimpla ka na ng kape ko. Ha? Impunto. 5 a.m. ako umaalis ng bahay. Opo, ma'am. Maayos naman daw ang unang linggo ng pamamasukan ni Noel bilang houseboy sa bahay ng amo niya. Naging mabait naman daw si Ma'am Crisanta niya kahit na may mga kakaiba itong pakiusap. Palagi din itong nasa oras kung umalis papuntang trabaho sa bayan at umuwi sa bahay. Isang umaga, araw ng Biyernes, nagsimulang kumulimlim ang panahon. Nagtataba si Noel ng mga damo sa garden nang mapansin niyang may anino ng tao na nakatingin sa kanya mula sa pinto ng likod bahay. Hi, Sir Brando Guapo. Mabuti po nakalabas kayo ng kwarto nyo. Sir, ako po si Noel. Kaganda po ng mga halaman nyo rito sa garden ha. Kumidlat. Napayuko si Noel sa lakas ng kulog. At pagbaling niya sa pinto ng likod ng bahay, ay nawala ang anino. Bumuhos ang malakas na ulan. Nang gabing yon, hindi pa rin tumila ang ulan. Kinausap ni Ma'am Crisanta si Noel habang naghahapunan ito. Natapos mo ba lahat ng pinapagawa ko sa'yo, Noel? Opo ma'am, nakapagsaboy na rin po ako ng asin sa mga pintuan, harap at likod ng bahay, pati po mga bintana. Tsaka nagdagdag na rin po ako ng asin sa garapon. Eh yung mga halaman ni tatay Nilinis ko na rin po yung buong garden ma'am. at yung mga tumutubong puno ng saging, Pinutol ko na po lahat ma'am, pati ugat binunot ko para hindi na po ulit tumubo. Tapos tinabas ko na rin po lahat ng matataas na damo sa garden tsaka tinrim yung mga buwaghag na halaman. At inalis ko na rin po yung mga patay na dahon. Sa ilang taon ko pong experience sa pag-ahardin, ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng halaman na nasa likod ng bahay nyo. Mahilig po ba sa exotic plants si Sir Andoy? nakikita mo ba yung pinamili ko na nasa ibabaw ng mesa sa kusina na nakabalot ng dyaryo? Yes po ma'am. Diligan mo, pero wag mong lulunurin sa tubig ha. May kasama yung bote ng vitamins para sa halaman. Basahin mo na lang ang instructions kung paano gagamitin. Naku, bumili po kayo ng bagong halaman para kay Sir. Sigurado matutuwa po siya niyan. Kaninang umaga nga po, lumabas po siya ng kwarto para panoorin ako habang nagtatabas ng damo. Lumabas ng kwarto? Opo, matagal po siyang nakatayo mula sa pintuan ng likod bahay. Pinapanood niya po ako magtabas ng damo. Iyon ang pinakaunang beses na marinig niya si Sir Andoy. At sa boses na parang nasasaktan pa. Napaisip siya, baka minamaltrato siya ni Ma'am Crisanta. Bandang 11:00 ng gabi, bumangon si Noel at tahimik na umakyat papunta sa tapat ng kwarto ni Sir Andoy.
Patay na ang ilaw sa buong bahay, kaya dahan-dahan lang siyang naglalakad. Pagtungtong niya sa pinakataas ng hagdan, may nakita siyang anino ng tao na nakaupo sa gitna ng madilim na hallway. Madilim pero kitang-kita ang mas maitim pang kulay ng anino. Hindi ito gumagalaw. Sir Andoy? Ikaw ba yan? Biglang gumapang ang anino papunta sa kwarto ng matanda at isinara ang pinto. Kinabukasan, pasikat pa lang ang araw, ay tahimik na nag-aalmusal si Crisanta. Namumugto ang mga mata habang hinahanda ang almusal ni Sir Andoy. Nasaan ang peanut butter, Noel? Heto po. Ang tinapay niya. Heto po, Ma'am Crisanta. Itong paborito ni tatay Peanut butter sa tinapay. Pero dahil diabetic siya, isang piraso lang ng wheat bread ang pwede sa kanya. Ako na po maghahatid ang agahan niya sa kwarto, Ma'am. Hindi pwede! Pakialamero! Linis at paghahardin lang ang gagawin mo sa pamamahay na to. Walang pwede makakita kay tatay! Nabigla raw si Noel sa mga sinabi ng amo niyang babae. Biglang nagmadali si Crisanta patungo sa kwarto ni Sir Andoy, dala ang tray ng pagkain. 10 minuto ang lumipas ay lumabas na ng kwarto si Crisanta. Dire-diretso ito at hindi pinansin si Noel hanggang sa makapaghanda ito para pumasok sa trabaho. Hugasan mo muna mga pinagkainan ni tatay bago ka magdilig ng mga halaman, ha? Opo, Ma'am. Paglabas ni Crisanta, nakita ni Noel mula sa bintana ng lababo na umiiyak na parang bata sa loob ng kotse ang amo niyang babae. Huminga muna ito ng malalim bago pinaandar ang sakyang papalayo. Pinagpatuloy ni Noel ang paghuhugas ng pinagkainan nang bigla siyang makarinig ng umiiyak mula sa kwarto ni Sir Andoy. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Narinig ni Noel na may kinakantang pabulong ang amo niyang matanda. Marahan siyang lumakad papalapit sa pintuan ng silid nito. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos na di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas, huwag ka nang malungkot. Sir Andoy, okay lang po ba kayo? Ikaw ba si Noel? Opo, sir. Pakawalan mo ako dito. Noel! Ma'am, Anong ginagawa mo dyan sa pintuan ng kwarto ni tatay? umiiyak po si Sir Andoy, Ma'am eh.
Halika rito! Hetong listahan. Nakalimutan ko ibigay sa'yo kanina. Ano po ito? Manok, baka, pata ng baboy, bituka na... Pumunta ka sa palengke. Birthday ko. Maghahanda tayo. Happy birthday po, ma'am. Ipagluluto ko po kayo. Specialty ko po yung nilagang baka, sinigang na baboy, pinaupong... Hindi. Ako magluluto mamaya pag uwi ko sa opisina. Ma'am, ako na po maghihiwa nitong karne ng baboy. Hindi na. Ako na. Sanay naman po ako sa pagluluto. Nakakaya naman po sa inyo. Nakatunga nga lang po ako dito at pinapanood ko lang kayo. Ako po dapat yung gumagawa niyan eh. Ito pong tiyan ng baka, kunin ko na po para ilagay sa sangkalan ha. Ay! Sabi ko ako na eh! Ang kalat-kalat na tuloy sa sahig. Sorry ma'am, hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. Ako po kasi yung houseboy kasambahay dito eh. Ikaw bang anak? Natahimik si Noel sa tanong ng among babae na si Crisanta. Alam mo, Noel, mas mabuti kung lumabas ka na muna. Umuwi ka na muna sa inyo. Taga Sambales pa po talaga ako. Hindi ko po alam yung pasikot-sikot dito sa inyo eh. Lilinisin ko na lang po muna itong karne at dugo sa sahig. Hindi! Kahit ano, basta umalis ka muna! Iwan mo muna kami rito. Bukas ka na ng umaga bumalik dito. Napilitang sumunod si Noel sa utos ni Ma'am Crisanta. Lumabas siya ng bahay. Naglakad-lakad pero hindi lumabas ng subdivision. Paglalim pa ng gabi, ay napunta siya sa isang malaking bahay na may guardhouse kung saan ang isang may edad ng lady guard ang nagbabantay habang kumakain ito ng tinapay at umiinom ng kape. May kailangan ka ba? Manang, meron po bang murang kwarto na matutulugan dito kahit isang gabi lang? Wala eh. Bakit? Pinaalis po kasi ako ng amo ko at pinapabalik din bukas ang umaga. Sino bang amo mo at saang bahay ka ba namamasukan? Diyan lang po sa malaking bahay na kulay puti. Kay Ma'am Crisanta po. Houseboy, kasambahay, hardinero po ako. Pang-10 ka na yatang houseboy nitong taon. Pang-10? Parang. Nakita mo na ba yung matanda? Si Sir Andoy po? Yun bang pangalan niya? Narinig ko na po yung boses niya pero hindi ko pa po siya nakita. Yan din ang sabi ng mga naging houseboy dyan eh sa tuwing pinapalabas sila ng amo nila. Meron daw dahilan kaya tinatago ni Crisanta yung matanda. Pero ang sabi-sabi, bata pa daw si Crisanta pinaglalaroan ng engkantong pamilya nila. Bigla na lang daw kasi nawala ang nanay at ilang buwan lang, pagkalipas nun, nawala rin ang tatay. Pareho daw kinuha ng engkanto. Kaya nga nagulat ako nung sabi sa akin nung dating houseboy na nasa kwarto ng tatay ni Crisanta. May makakain po ba kayo dyan? Hindi pa po ako naghahaponan eh. Isa na lang tong tinapay ko. Pero eto, hati tayo. Diyan po sa loob ng guardhouse niyo baka pwede po ako makitulog. Isang gabi lang po. Isang gabi? 100? Walang bukas na ilaw. Nagtaka siya dahil nang tumingin siya sa paligid ay bukas naman ang ilaw ng poste at ilaw ng mga katabing bahay. Hindi naman brown out. Kaya bakit kaya patay lahat ng ilaw sa bahay? Naisip ni Noel na pumasok sa loob ng dahan-dahan. Tahimik niyang isinara ang pinto. Amoy ulam ang loob ng bahay. Mukhang tapos nang magluto si Ma'am Crisanta. Pero sobrang tahimik sa loob ng bahay
at napakadilim. Natigilan si Noel pagsilip sa kusina nang makita niya sa kauna-unahang pagkakataon ang likuran ng amo niyang matanda. Nakaupo raw ito sa sulok ng kusina sa sahig. Yakap ang mga tuhod. May isang lumang gasera ang nakasindi sa tabi niya na nagsisilbing ilaw sa buong bahay. At nasa sahig din ang mga malalaking plato ng mga pagkain sa harapan niya. Napansin din daw ni Noel na katabi ng matanda si Crisanta, nakasuot na itim na bestida. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Di kumukupas. Huwag ka lang malungkot. Birthday ko ngayon, Tay. Nagluto ako ng mga paborito ko. Patatim, bistek, fried chicken, bopis. Ang sarap. O ikaw, Tay, eto, sumubo ka na. Say O bakit? Hindi ba masarap? Bakit ayaw mo kumain? Gusto mo ba ng matamis? Bawal sa'yo matatamis. Wala ka pa rin bang bilib sa akin, Tay? Sa tingin mo, ikukulong kita sa kwarto ng walang dahilan? Ano ako, boba? Gaga? Ganito rin naman ang ginagawa mo kay nanay, di ba? Kinulong mo siya. Magse-celebrate tayo. Nga! Kainin mo to! Tayo ka, Tay. Sayaw tayo. Nagpapanggap ka lang na tao, alam ko. Saan mo tinagong tatay at nanay ko? Tama na. Ang mga pagkain na nasa sahig. Sabihin mo sa akin ang totoo! Saan mo tinagong tatay at nanay ko? Nasa garden ba sila? Sumagot ka! Bulag na kinapaka pa ni Noel ang paligid hanggang sa makuha niya ang isang lighter at posporo. Pero bago pa niya masindihan ay bigla nang bumukas ang ilaw sa buong kabahayan at tumambad sa kanya ang mukha ni Crisanta. Sa sobrang pagkagulat ni Noel ay dinampot niya ang garapon ng asin at hinampas sa ulo ni Crisanta. Nagkalat ang asin sa sahig. Sorry, Mami, hindi ko po sinasadya. Ang ulo ko! Lumayas ka rito! Po, Bingi ka ba? Ma'am Crisanta. Lumayas ka na rito! Bukas na bukas mag-impake ka! Iligpit mo munang mga kalat sa sahig at bukas, umalis ka na sa pamamahay namin. Bumalik sa gubat na pinanggalingan mo! Pero, Ma'am Crisanta. Ganong kabilis at tanggal si Noel sa trabaho. Kinabukasan, maaga siyang nag-impake ng mga gamit. Inilabas niya ang mga maleta niya at pagkatapos ay nagdilig ng halaman sa garden. Narinig niyang umalis ang sasakyan ni Crisanta. Pagsilip niya sa garahe, ay wala na ang sasakyan. Bumalik sa pagdidilig si Noel. Sa huling pagkakataon, nakita na naman niya ang anino ni Sir Andoy mula sa bintana ng kwarto nito. Pinanunood siyang magdilig. Kumuway si Noel. Sir Andoy, mabuti at kaya nyo nang tumayo. Alis na po ako mamaya. Huling pagdidilig ko na po ito sa garden nyo. Sir, mamimiss ko po yung mga halaman nyo.
switch ng ilaw. Sir? Sir Andoy? Pagbukas ng ilaw, walang tao sa loob ng silid. Pero napabuntong hininga si Noel nang mapansin ang isang itim na kabaong sa gitna ng silid. O Sir Wilmore, isang makintab at kulay itim na kabaong ang laman ng kwarto. Marahan itong nilapitan ni Noel. Sir Andoy, ikaw bang nasa loob ng kabaong? Anong ginawa sa ni Crisanta? Pagbukas ni Noel ng kabaong, ay isang katawan ng puno ng saging ang nasa loob nito. Puno ng saging? Sino yung anino na nakasilip sa bintana? Sino yung matandang naririnig ko nakikipagtalo kay Ma'am Crisanta? Sino yung matandang lalaking umiiyak? Paano? Tay! Tay, nakauwi na ako. Nakakuha na ako ng bagong mag-aalaga ng garden nyo sa likod ng bahay. Susunduin ko siya sa labasan sa babaan ng tricycle. Hello? Ito ba si Dong? Ako si Maria Crisanta Sibayan. Oo, mamayang hapon kita susunduin sa tapat ng main gate ng subdivision, ha? Okay, sige, bye. Aalis na ako, Tay! Biglang lumabas ng kwarto si Noel at isinara ang pintuan ng kwarto ni Sir Andoy ng marahan. Pero nagulat siya dahil nasa ibaba ng hagdan si Ma'am Crisanta. Nag-iba bigla ang timpla ni Ma'am Crisanta. Para daw itong naparanoid nang malamang nakapasok si Noel sa loob ng silid ng matanda. Kitang-kita ni Noel ang lahat. Agad umakyat si Crisanta at sinakmal si Noel sa sobrang galit. Noel! Bakit ka pumasok sa loob? Baliw ka! Anong ginawa niyo kay Sir Andoy? Tinulak ng malakas si Noel ni Ma'am Crisanta. At mabilis na tumakbo pababa ng hagdan. Pero nakakapit si Crisanta sa damit ni Noel. Kaya natapilok ito at nadapa. Pagbagsak sa hagdan. Tumama sa kanto ng hagdan ang ulo ni Crisanta at dumugo. Hindi ako baliw. Hinahanap ko lang ang mga magulang ko. Nagpapanggap ang engkantong yan na si Tatay Andoy ko. Naawa si Noel sa amo niyang tila ba nababaliw. Pinaupo niya ito sa sofa bago lagyan ng yelo ang sugat sa ulo. Magpahinga na po kayo, ma'am. Maalis na po ako. Alagaan niyo po ang sarili niyo, ha? Masaya kaming pamilya nung maliit pa ako. Lalo na nung bagong lipat kami sa malaking bahay na to. Mahilig magtanim si nanay at tatay. Pinuno nila ng mga halaman at exotic na bulaklak ang garden. Hanggang isang araw, nakapulot sila ng engkanto na nasa loob ng isang bulaklak. Maliit na engkanto. Sabi ni tatay, bibigyan daw kami ng swerte ng engkanto. Kaya nag-alay sila rito at pinakain ng matatamis hanggang sa lumaki ito na sinlaki ng tao. Isang araw, bigla na lang inatake sa puso si nanay. Nakita na lang namin siyang patay sa garden. Ipapalibing na sana namin siya pero biglang
Naging katawan ng puno ng saging ang nasa loob ng kabaong. Naging puno ng saging ang nanay ko. Ilang araw lang ang lumipas. Biglang nawala si tatay. Kitang-kita ko, Noel. Nag-ibang anyo ang engkanto at ginaya ang itsura ni Tatay Andoy ko. Noel, tulungan mo akong hanapin ang mga magulang ko. Nandito lang si tatay, naririnig ko siya. Ma'am, kung ano-ano pong naiisip niyo dahil sa sugat niyo sa ulo. Ngayong alam mo na ang lahat. At ayaw mo akong tulungan. Pati ikaw ikukulong ko! Ang napakaraming tanong. Sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ibinahagi namin sa inyo ngayong gabi. Minsan po, sinadya kong daanan ang bahay dahil na-curious ako kung ano na ang lagay ni Ma'am Crisanta. Nagulat po ako sa nadatnang ko. At saka ko na lang po ikikwento ang iba dahil umahaba na po itong sulat ko. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Magandang gabi po sa inyo, Sir Wilmore. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programa ninyong Kwentong Takip Silim dito sa YouTube. Sa lahat ng mga katropa kong taga Kuyapo at Pangasinan, kumusta kayo dyan, mga pare? Binabati ko rin ang mga kaibigan kong OFW na mga fans din ng channel na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ali. 65 anyos. Sumusulat po mula sa Nueva Ecija. Nung ako po'y bata-bata pa, mga nasa 42 anyos lang ako noon, kung tama ang pagkakatanda ko. Ako po ay ipinasok ng tiyuhin ko bilang karelyebo niya sa pagiging boy sa isang ampunan. Sa isang lugar malapit sa Sorsogon. Bukod sa pagiging boy, ay kailangan ko rin maging hardinero sa umaga habang binabantayan ko ang mga bata sa bakuran at palaruan. Kumbaga, all in one ang trabaho ko doon. Katulong na, sikyo pa. Hindi na rin po ako tumanggi sa trabaho ngayon. Dahil malaki-laki naman ang bayad sa akin. 550 pesos a day. Noon po kasi, malaki na ang halagang yon para sa isang utusang tulad ko. Unang araw pa lang ay nagustuhan ko na ang trabaho ko doon dahil mahilig din naman ako sa mga bata. Dahil doon, hindi lang nila ako naging sikyo, naging kalaro din nila ako. Mang Ali, habulin niyo kami! Kayong tayhay! Mang Ali, takbo! Habulin niyo ako! Bata. Psst. Batang cute. Bakit nasa labas ka pa? Gabi na. Saka, ano yan dinodrawing? Dalawa yung pamato mo ah. Sino bang kalaro mo ng... Niya ang malaking orasan na nakasabit sa itaas ng altar sa harapan ng ampunan. Natatanaw ko rin kasi yon mula sa pwesto ko, kaya alam kong doon siya napatingin. Pagkatapos nun,
Bigla na lang siyang tumayo at mabilis na pumasok sa loob. Alauna na pala ng madaling Na lang siyang naglahoy. Nangilabot tuloy ako. Parang bigla akong natakot. Mang Ali, natutulog na kami eh. Huwag nga kayong maingay. Mang Ali, dun kayo, pambabae lang dito. Saan kaya humiga yung batang yun? Manong, sino pong kausap niyo dyan sa pintuan ng kwarto? Ha? Wala po, sister. Natameme ako sa ganda ng nakasalubong kong madring may nunal sa kanang mata. Sobrang ganda niya, Sir Wilmore. Halos hindi ko nga maialis sa tingin ko sa kanya dahil mukha siyang anghel. Bakit nandito kayo, Manong? Hindi ba dapat doon kayo nagbabantay sa may tarangkahan? Kayo po yung bagong bantay, hindi ba? Ako nga po, ma'am. Sister. Sige po, babalik na po ako sa pwesto ko. Sandali lang, Manong. Po? Ano po yun, sister? Sa inyo po ba tong uling na ito? Hindi po, sister. Ang totoo, hawak po yan kanina nung isang bata kaya ako nandito. Hinabol ko po siya dahil bala ko sanang ihatid sa kwarto nila. Gabi na ho kasi tapos nakita ko naglalaro pa siya sa labas. Baka kilala niyo po siya, sister. Siya po yung batang nakaputi, yung puro uling ang... Natutulog ng mga bata, huwag ka nang maingay. Magpapahinga na rin ako, Manong. Kaya bumalik na kayo doon sa pagbabantay sa... Guhit ka ng guhit. Hindi naman dumarating yung kalaro mo. Ating gabi na uli nung makita ko yung bata. Hindi niya na naman ako pinansin. Pero nagpatuloy lang ako sa pagkikipag-usap sa kanya. Baka kasi sakaling kausapin niya na rin ako. Ako, marunong ako maglaro niyan. Kahit lalaki ako, champion ako sa piko nung bata pa ako. Gusto mo ba siyang kalaro, Jessie? Sister Hazel, kanina ko pa po kayo hinihintay. Sister Hazel? Yun pala ang pangalan niya. Kayo pala, sister. Nako, ito po yung batang sinasabi ko sa inyo kagabi. Kayo po pala ang hinihintay niya. Bakit naman po ngayon lang kayo dumating? Hating gabi na po eh. Ang dami niyo naman pong tanong. Ay, pasensya na po, sister. Medyo nag-aalala lang ho ako dito sa bata. Palagi na lang kasing nasa labas tuwing ganitong oras. Saka, sa ganda niyong yan, baka po may mga siraulong makakita sa inyo. Alam niyo naman po kung gaano karami ang mga gago dyan sa... Marahang lumapit si Sister Hazel. Sa batang Jessie pala ang pangalan. Binulungan ng madre ang bata. Tapos nakita kong umiling ito. Pagkatapos nun, bigla na lang nagbago ang facial expression nito na parang iiyak na. Pero binulungan uli ni Sister Hazel si Jessie. Sister, kayo na nga lang po ang kalaro ko dito. Bakit ayaw niyo pang makipagpiko sa akin? Gabi na.
Jessie, oras na para matulog. Ayoko pong matulog, sister. Baka po kasi tabihan na naman nila ako sa higaan ko eh. Bakit? Sino bang tumatabi sa'yo sa pagtulog mo, Jessie? Ano po? Yung mga pinsan ko po. Pinsan? May mga pinsan ka dito? Jessie, pumasok ka na sa loob. Hindi mo kailangan pagkatiwalaan lahat ng kumakausap sa'yo. Bakit nyo naman sinabi yan sa bata, sister? Nagtatanong lang naman po ako eh. Bigla na lang akong tiningnan ni Sister Hazel noon ng isang makahulugang tingin. Pagkatapos nun, unti-unti niyang inilapit sa tenga ko ang mukha niya. Saka siya bumulong. Hindi talaga basta-basta nakikipag-usap si Jessie. Lalo na sa mga kalalakihan. Ang batang yan kasi, biktima ng pang-aabuso ng mga pinsan niyang lalaki. Yun ang dahilan kaya takot siya sa'yo. Hindi siya makapaglaro ng piko dahil palagi mo nalang siyang binabantayan. Pinapayuhan kitang huwag ka nalang basta-basta lalapit sa kanya dahil hanggang ngayon, takot pa rin siya sa mga lalaki. Pasensya ka na kung ganito ako kahigpit kay Jessie. Malaki ang utang na loob ko sa batang yan. Ipinagtanggol ako ni Jessie nung makita niya akong hinahabol ng mga masasamang tao sa daan. May mga nagtangkarin kasing gumawa ng masama sa akin noon. Pagkatapos noon, Hanggang sa isang araw, 2:00 ng madaling araw noon, naisipan kong magronda sa loob ng ampunan para tingnan kung wala na bang mga batang nasa labas ng tulugan nila. Madilim ang bahay ampunan kapag tulog na ang lahat. At ako na lang ang gising. Kaya ginamit ko na lang ang luma kong cellphone bilang flashlight. Sa pagruronda ko, ay nadaanan ko ang isang pribadong kwarto. Ito yung dormitoryo ng mga dating naglilingkod na mga madre na ginawa ng bodega ngayon. Sa labas pa lang, narinig ko nang may nagsasalita. Nabusesan ko si Sister Hazel yun at parang may kausap siya. salbahe talaga ang pinsan mo, Jessie. Tulad ng mga kalalakihang nambastos sa akin nun. Kung hindi ka dumating nun, malamang hindi ako nakarating dito. Marahang kong binuksan ang pintuan ng pribadong kwartong yon. Pero halos tumigil ang hininga ko nang makita kong may mga kung anong imahe nakapaligid noon kay Jessie. Mga dugo ang imahe na nakasuot ng pangmadre na humihima sa mahabang buhok ng bata. Ang nakakagulat pa, isa na sa mga madring yon ay nakilala ko nang matitigan ko ang mukha niya. Si Sister Hazel. Lumuluha ng dugo habang kausap si Jessie. Duguan ang kanyang buong katawan at ganun din ang itsura ng iba pang madring kasama niya. Nakakatakot sila. Kaya hindi ko na napigilan pang mahigit ang hininga ko noon. Napalingon sa direksyon ko si Jessie nang lumikha ng tunog ang ginawa ko at nakita niya akong nakasilip sa pintuan.
Kitang-kita ko ang takot sa mga mata niya na para bang nagsusumbong siya sa akin. Hindi siya makagalaw sa yakap ng mga madring yon na sa palagay ko po ay mga kaluluwa na. Pero wala na pala akong hininga nang dalhin mo ko dito. Jessie, akala ko may pag-asa pa pagkatapos ng ginawa nila sa akin. Salbahe ang mga lalaking yon, Jessie. Salbahe silang lahat. Opo, Sister Hazel. Salbahe silang lahat. Salbahe ang mga pinsan mo sa ulingan. Salbahe ang mga pinsan ko sa ulingan. Pinaglaruan ka nila na parang manikang basahan. Pinaglaruan nila ako na parang manikang basahan. Tingnan mo si Sor Fausta. Pinagmalupitan siya ng mga Kastila at tinanggalan siya ng ulo. Yakapin mo siya, Jessie. Kaawa-awa siya. Si Sister Beatrice, tinapos ang sariling buhay dahil nabuntis ng ama niya. Yakapin mo siya. Kaawa-awa siya. At si Sister Amelaida Fiereza, na binugbog ng ama niyang Kastila simula pagkabata bago siya ginamit nito gabi-gabi nung magdalaga siya. Tumalon siya sa tore ng simbahan dahil sa takot sa tatay niya. Lahat kami, kawawa kaming lahat, Jessie, tulad mo. Biktima tayo ng mga lalaki. Kaya magyakapan tayo hanggang umaga, hanggang mawala sila. Masasama ang mga lalaki. Si Mang Ali ba? Masama rin? Bigla na lang nabaling sa akin ang atensyon ng mga duguang madring kausap ni Jessie. Dahil bigla niya akong itinuro. Kaya dinaig ko pa ang tren sa bilis ng takbo ko palabas ng ampunan. Hanggang sa makauwi ako sa bahay namin. Maaring matawa kayo o matakot sa kwento ko. Pero noon lang talaga ako nakaranas ng ganun. Hindi lang ako basta nakarinig ng kwento ng mga multo. Nakita ko pa sila ng harapan. Si Jessie, na inakala kong multo rin noon, ay may ASP pala, Sir Wilmore. Ito ang sabi ng may-ari ng bahay ampunan nang kausapin ko siya tungkol sa dahilan ng pagre-resign ko. Na-develop nito ang ESP niya simula ng pagsamantalan siya ng mga binatilyong pinsan niya sa ulingan ng tiyahin niya. Sa sobrang takot ko po noon, umalis ako sa trabaho nang walang pasabi sa tiyuhin ko na nagpasok sa akin sa ampunan. Magmula noon ay lumayo na ako sa mga trabahong panggabi. Sa ngayon po ay isa na akong panadero sa bakery ng isang incheck. Masaya naman po ako sa trabaho ko dahil hindi ko na kailangan sa gabi magtrabaho. 8 a.m. at 5 p.m. na lang kasi ang shift ko doon. Ito po muli si Ali. Nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para maibahagi ko ang kwento kong ito. Pero bago ko po tapusin ang lahat, gusto ko lang sanang mag-iwan ng isang banal na salita mula sa Biblia. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Mateo 7:12. Pagpalain nawa tayong lahat ng may kapal. At ngayon naman dumako na tayo sa paborito nating shoutout portion.
Shoutout going out to Nadette Avorque, Miss Cassie Lopez, Maria Evelyn Ando, Nana, Dayan Marie Ikogo, Albert Monteclaro, Jacob Monteclaro, Karen Buntok, Angelo Antonio, Kayumi Channel, at Chris Alcantara. Magbabasa naman tayo ng pinakamagandang comment galing kay Cyril Esquivel at Dayan Marie Ikogo. Sabi ni Cyril, I always love listening sa mga kwento ninyo. Hindi kumpleto ang araw ko na hindi ko kayo napapakinggan. Mula pagmulat ng mga mata ko hanggang sa pagtulog, kasama ko kayo pati sa paglilinis ng bahay, pagluluto o anumang ginagawa ko po. Halos napakinggan ko na ang lahat ng kwento ninyo, kaya minsan binabalikan ko na lang ang ibang kwento ninyo. Mula sa KTSB, SP, love na love ko din po ang boses nyo, kaya gusto ko kayong pakinggan. Ganda nyo kasing mag-narrate. More uploads, salamat po. God bless you all. Sabi naman ni Dayan, tawag sa akin sa store ay weird kasi sa daming pwedeng pakinggan sa YouTube at Spotify, puro horror. October ko na-discover ang KT at SP at halos everyday ko nang inaabangan ang mga stories ninyo. Habang bumibiyahe, ito ang pinakikinggan ko. More stories po and more blessing to all. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section